Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ram. Taong 1988. Hinampologan, Guimaras. Nang mga panahong ito, nasa edad 14 itong si Ram. Kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Hordan, sakop ng probinsya ng Guimaras. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga magulang at maagang namulat si Ram sa ganitong uri ng trabaho. Nagsimula itong sumama sa ama noong 11 taong gulang pa lamang. Ang ginagamit nilang pamamaraan ay tinatawag na labay. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang uri ng gamit sa pangisda na binubuo ng isang mahabang lubid na may mga kawil. Kadalasang nasa mahigit 500 metro ang haba nito at nasa humigit kumulang 1,000 kawil ang nakakabit. Malalaking uri ng isda ang nahuhuli ng labay, kagaya ng talakitok, alatan o long-nosed emperor fish. Kung minsan kapag siniswerte, malaking pagi na umaabot sa mahigit 60 kilo ang timbang. Bagaman may kabigatan ang trabaho, hindi ito iniinda ni Ram dahil naaaliw siya sa tuwing nagbabatak sila, lalo na kapag maraming huling isda. Ngunit dahil din sa hanap buhay, nagkaroon ng hindi malilimutang karanasan ng binata. Minsan isang hapon, habang naghahanda ng kanilang kagamitan, bigla na lamang natumba ang ama at nang hawakan niya ito ay napansin na tila inaapoy ito ng lagnat. "Ramanak, mukhang hindi tayo makakalaot ngayon ha. Pasensya ka na ha. Masama talaga yung pakiramdam ko eh." Wika ni Tatay Roldan. Alam ni Ram na magkakaroon sila ng problema kapag hindi nakalaot ang bangka. Gawa ng inaarkilahan lang nila ito mula sa may-ari at inuutang din nila ang gamit na pamain. Paano po yan, Tay? Hindi po tayo makakabayad ng upa sa bangka at sa pain. Lalaot po ko, Tay. Kahit mag-isa lang ako. Kaya ko naman na po eh. Maganda naman po yung panahon. Tugon ng binata. Hindi man sang-ayon ang ama. Wala din naman itong nagawa. Tama ang anak. Maaaring bawiin ng may-ari ang bangka kapag hindi sila nakapagbayad ng upa. O sige anak ha. Basta wag kang masyadong gigit na. Hanggat maaari. Dumikit ka lang malapit sa dalampasigan ha. Mahirap na baka biglang mag-iba ang ihip ng hangin at mapadpad ka kung saan. Paalala ni Tatay Roldan. Kinabukasan, madaling araw ay tumulak na si Ram para mag-arya ng kanilang labay. Maganda ang panahon ng mga sandaling yun. Walang kaalon-alon at hindi kalakasan ng agos. Pinandar ng binata ang makina ng bangka at pinatakbo ito ng mabagal habang nag-aarya. Hindi napapansin ng binata na medyo napapalayo na siya sa lugar. At dahil sa haba ng labay, halos umabot na siya sa karatig pulo ng Hinampulogan. Nang maihulog niya ang huling boya ng labay, napansin niyang halos ilang dipa na lamang ang layo niya mula sa isla. Nakikita na niya ang mga kabahayan sa tabi ng dagat. Ngunit hinayaan na lamang niya ito. Maaaring masayang ang kanilang pamain sa sandaling ulitin niya ang pag-aarya. Matapos maibaba ng labay, kaagad siyang bumalik sa kanilang dalampasigan. Mahigit 30 minuto ang binahe pabalik. Pagkarating sa tahanan,
Dali-dali itong kumain para mabatak na uli ang gamit pang isda. Pagkatapos ay nagpahinga lamang siya ng saglit. Kaagad din itong lumaot. Pagkarating sa lokasyon kung saan niya inilagak ang labay, sinimulan na niya itong iangat. Nasa mahigit 100 na ang kawil ng naiangat niya at napakaganda ng huli ng araw na yon. Tinignan niya ang lalagyan ng pain. Napagtanto niyang sasapat ito para sa isa pang pag-arya. Nang mabatak niya ang huling kawil, sinimulan niya uli ang pagpapain. Hindi niya namalayang lumalakas ang agos hanggang sa napadpad malapit sa kabilang isla. Medyo may kababawan ang tubig sa bahaging yon, pero napakadaming isda kaya hinayaan niya lamang ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang sumama ang panahon. Medyo papadilim na din at hindi na niya makakayanan pang bumalik sa dalampasigan. Nagpasya si Ram na dumaong sa isla. Total may mga kabahayan naman siyang nakita at marami ding mga bangkang nakadaong. Iniisip ng binata na sumilong din ang mga ito upang palipasin ang paparating na bagyo. Pagsampa ng bangka sa dalampasigan, dali-dali niya itong tinali upang hindi matangay ng alon. Matapos ay kagad siyang nagpunta sa isang tahanan upang makiusap kung pwedeng makisilong. Ngunit akmang kakatok pa lamang siya sa pinto, hinawakan ng isang lalaki ang kamay. Tinignan niya ito ng may halong pagtataka. Sa tansya ni Ram, nasa edad 40 pa lamang ang lalaking yun. Laking gulat niya nang bigla siyang hilahin ito palayo sa tahanan. "Huwag na huwag kang kakatok sa kahit kaninong bahay dito. Delikado." Wika ng lalaki. Nagtaka naman si Ram kung bakit sinabi yon ng lalaki. "Teka Manong, kilala ba kita? Saka bakit bawal kumatok sa mga kabahayan dito?" Tanong ni Ram. Hindi naman sumagot ang lalaki. Sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalakad papunta sa isang maliit na kubo, kung saan may nakaupong isa pang lalaking nasa edad 50. "Siya nga pala. Ako pala si Roger. Siya naman si Mateo, ang nakakatanda kong kapatid. Maupo ka at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ngayon ka lang ba nakadaong dito?" Wika ni Roger habang inaabutan siya ng inihaw na isda. "Opo Manong Ngayon lang po ako nakadaong sa islang to. Madalas kasi kaming magkasama ng tatay ko Kaso lang masama yung pakiramdam niya. Kaya mag-isa lang akong lumaot. Pero ano po ba yung meron sa lugar na ito?" Tanong ni Ram. "Hindi kami magpapaligoy-ligoy pa bata. Hindi naman sa tinatakot kita pero ang lugar na ito ay pugad ng mga aswang." Tugon ng nakakatandang kapatid na si Mateo. Biglang nanigas ang katawan ni Ram sa sinabi nito. Napatayo at lumipat ng upuan. Dahil nakatalikod siya sa mismong pintuan ng kubo. Natawa naman si Roger sa ginawa ng binata. "Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo kayang pasukin sa kubong ito. Kung hindi mo na itatanong, kaming magkapatid ay may taglay na pangontra." Wika ni Roger habang pinapakita sa binata ang kwintas na tila gawa sa isang uri ng ngipin ng isda. Kaagad namang nakilala ni Ram ang kwintas na yon. "Hindi po ba pangil ng pating yan? Pero napakalaking pating naman yung pinagkunan nyo niyan." Wika ng binata. Manghang-mangha ang binata sa pinakita ng dalawa. Kaagad namang napakwento si Roger tungkol sa pagkakakilanlan nilang magkapatid. Ayon sa mga ito,
Kasapi sila ng bantay dagat na nangangalaga sa bahagi ng karagatang yun. Pero bago sila maging bantay dagat, sumama sila sa malakihang barko upang mangisda sa labas ng bansa. Isa namang antingero si Mateo at may kaalaman tungkol sa mga mutya. Ayon kay Roger, nakuha niya ang ngipin ng pating na tangan nang minsang makahuli ng tumitimbang na mahigit 500 kilo na pating. Napansin nito ang kakaibang ngipin ng isda dahil kulay itim yun. Patay na din naman ang pating kaya nagpasya siyang bunutin ang ngipin nito. Ipinakita ni Roger ang ngipin sa nakakatandang kapatid at nang hawakan ito ni Mateo, laking gulat niya dahil nakaramdam siya ng kakaibang daloy ng enerhiya mula sa ngipin. Sinabihan niya ang kapatid na itago ito dahil isa yung uri ng mutya. Saka pa lamang nila nalaman ang gamit, maging ang bisa nang minsan silang mapadpad sa isla ng Hinampulogan. Alam mo ba to? Kamuntikan na kaming maging hapunan ng mga aswang ng gabing yon. Kung hindi nila nakita ang pangil ng pating, malamang hindi na tayo nag-uusap sa mga sandaling ito. Wika ni Mateo. Dagdag pa ni Roger, kitang-kita niya ang takot sa mata ng mga aswang nang masilayan nila ang suot nitong kwintas. Biglang nagsipagtakbuhan ng mga ito nang walang sabi-sabi. Nung una hindi ko din alam kung bakit sila biglang nagtakbuhan eh. Pero sinabi ni Manong Mateo na dahil yun sa suot kong ngipin ng pating. Wika ni Roger. Habang nag-uusap ang tatlo, tuloy pa din ang malakas na buhos ng ulan. Pinili ni Ram na magpalipas ng gabi sa lugar na yon dahil kampante naman siya sa presensya ng dalawang magkapatid. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkakahimbing ng binata, bigla siyang nakarinig na mga pag-angil sa labas ng kubo. Akmang babangon na sana siya upang tignan yon, nang bigla siyang hawakan ni Roger sa dibdib upang pigilan. Huwag kang gagalaw, bata. Kung ayaw mong sugurin nila tayo dito sa loob, ikaw ang pakay nila. Malamang naamoy ka ng mga impaktong yan. Wika ni Roger. Dahan-dahan namang tumayo si Mateo at sumilip sa labas. Sumenyas ito kay Roger na may tao doon. Kagad itong bumangon upang kumprontahin kung sinong umaaligid sa labas ng kubo. Dito lang kayo ah. Manong, ikaw na ang bahala kay Ram pag sinabi kong takbo. Tumakbo na kayo ah. Muling wika ni Roger. Pagkalabas niya ng pinto, kagad siyang hinarap ng isang lalaki. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan, ngunit hindi ito sumasagot. Sa halip ay nakatitig lamang ito kay Roger at umangil ng malakas. Nakita ni Ram at Mateo na kinapa ni Roger ang bewang para kunin ang kanyang itak. Ngunit nakalimutan niya itong dalhin nang lumabas siya. Nako, naloko na. Kahit kailan talaga itong si Roger, oo. Ram, dito ka lang at huwag kang lalabas ha. Wika ni Mateo. Akmang tatayo na sana siya para sundan ng kapatid. Nang bigla na lang nitong nakitang humagis pabalik ng kubo si Roger. Nataranta na ang binata at tatakbo na sana nang marinig niya ang malakas na atungal ng nilalang sa labas. Biglang tumayo si Roger at sinabing, Aba, walang hiyang aswang yan ah. Medyo malakas ah. Manong, amin na nga yung itak. Wika ni Roger. Kagad naman itong iniabot sa kanya ni Mateo. Pero sa pagkakataong yon, dalawa na sila ang lumabas upang harapin ang nilalang. Ngunit na mapagtanto ng aswang na dalawa ang makakalaban niya, kagad na din itong tumakas. Bumalik ang magkapatid sa kubo upang kunin si Ram.
Hindi na tayo ligtas dito. Pasensya na bata pero mukhang kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Bumalik ka na sa bangka mo at wag na wag kang lilingon. Wika ni Mateo. Kagad namang tumayo si Ram at kitang-kita ng dalawa ang takot sa binata. Kaya pinili nilang samahan ito sa kinaroroonan ng bangka. Sa kasamaang palad, nasa tapat ito ng mismong bahay ng aswang na sumalakay sa kanila. Sa oras na puntahan nila ito, siguradong makikita sila ng nilalang. Hindi na din nila maaaring antayin pa ang pagsikat ng araw. Dahil anumang sandali, maaari na silang matagpuan ng mga ito. Hindi nag-iisa ang demonyong yan dito sa isla. Ram, ang bawat bahay na nakikita mo, tahanan niya ng mga aswang. Ito ang iniiwasan naming mangyari kaya mahigpit naming pinagbabawal ang paglapit sa bahaging ito ng kapuluan. Ngayon wala na tayong ibang pagpipilian, kundi kalabanin sila. Wika ni Roger. Sumang-ayon naman si Mateo. Ngunit nakikita nila ang takot sa binata. Ito ang una niyang pagkakataong magkaroon ng engkwentro. Hindi lang sa iisa, kundi sa buong pamayanan ng mga aswang. Mang Roger, mamamatay na ba ako dito? Gusto ko pa pong makauwi sa amin Wika ni Ram. Hindi ngayon ang oras para panghinaan ka ng loob bata. Lakasan mo ang kalooban mo. Malalampasan natin ito. Tugon ni Mateo. Kagad namang lumapit si Roger sa kanya at sinabing, Alam mo, hindi lang naman ikaw ang natatakot, Ram. Ang totoo, dakot din kami ni Manong Mateo Pero may tiwala kami sa itaas. Eto, sa'yo na tong ngipin ng pating ko. Magtiwala ka lang sa amin. Hindi ka namin hahayaang mapahamak. Wika ni Mang Roger. Tumango lamang si Ram bilang pagtugon. Unti-unti ay nararamdaman niyang nawawala ang panginginig ng katawan. Huminga siya ng malalim. Tinanong ang dalawang kalalakihan kung ano ang susunod nilang gagawin. Lilituhin namin sila. Habang ikaw naman sikapin mong makatakbo papunta sa bangka mo at lumayo sa pulong ito. Huwag na huwag kang lilingon, Ram. Kahit anong mangyari, kailangan mo makalis sa islang ito. Wika ni Mateo. Kagad ding nagsalita si Roger. Tama si Manong. Masyado ka pang bata para mawala sa mundong ito. Kaya tibayan mo ang kalooban mo, bata. Dagdag ni Roger. Matapos ng pag-uusap, marahan silang lumapit sa kinaroroonan ng bangka ni Ram. Natanaw na nila ito ngunit may mga taong umaaligid sa bangka. Naku Manong, naloko na. Mukhang mahihirapan tayo dito Wika ni Roger. Ako nang bahala. Dito lang kayo. Mag-antay lang kayo ng hudyat ko. Tugon ni Mateo. Sabay takbo sa dalampasigan. Laking gulat ni Ram dahil bigla na lang itong nagsisigaw. Hoy mga demonyo! Nandito ako! Kagad namang nagsipaglingunan ang mga taong paikot-ikot sa bangka ni Ram. Nang makita nila si Mateo, sabay-sabay nagsipag-angil ang mga ito at kagad siyang sinugod. Nang makalayo na ang mga aswang, sumenyas naman siya sa dalawa na tumakbo papunta sa bangka ni Ram. Pagkarating nila doon ay kagad pinasampa ni Roger ang binata sa bangka. Sabay tulak nito palaot. Mag-iingat ka, Ram. Masaya ako at nakilala kita. Ingatan mo yung ngipin ng pating na bigay ko sa'yo. Wika ni Roger. Nang nasa gitna na ang bangka, napalingon ang binata. Inakala niyang sasama sina Mateo sa pagtakas.
Ngunit nakita niyang naiwang nakatayo si Roger sa dalampasigan. At nang matiyak nitong ligtas na siya ay bumalik ito upang tulungan ng magkapatid. Nang mga sandaling yun, marahan ng sumisikat ang araw. Hindi pinapaandad ni Ram ang makina ng bangka sa pag-asang makikita niyang lumalangoy ang dalawang lalaki papunta sa kanya. Ngunit nang tuluyan ng magliwanag ang buong paligid, hindi na niya nasilayan pa ang mga ito. Laking gulat na lamang niya nang bigla niyang narinig ang mga malalayong andar ng makina ng bangka. Nang lumingon siya sa gawing papunta sa kanilang baryo, nakita niya ang pangkat na mga bangkang paparating. Nang malapit na ang mga ito, nakita niyang sakay ng isa sa mga bangkang ama. O anak, ano bang nangyari sa'yo? Paano kang napadpad dito? Ayos ka lang ba? Tanong ng ama. Ayos lang po ako, tay. Pero yung dalawang lalaki pong tumulong sa akin, hindi ko po alam kung maayos yung kalagayan nila o patay na. Tugon ng binata. Kaagad naman siyang inaya ng ama upang umalis sa lugar. Hindi inaalis ng binata ang tingin sa dalampasigan ng hinampulogan. Nang makita niyang tinatalian na ng isa sa mga kasama ng ama ang bangka, dali-dali niya itong pinutol at pinaandar ang makina. Muli siyang bumalik sa dalampasigan ng pulo. Dahil sa napakabilis ng pagpapatakbo ni Ram, nahirapan ang pangkat ng amang habulin siya. Hanggang sa wala na ding nagawa ang mga ito, kundi sundan ng binata papunta sa kinatatakutan nilang lugar. Pagdaong sa isla, kaagad niyang pinuntahan ang lugar na pinaglabanan nila Roger at Mateo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya natagpuan ang mga ito doon. Sa halip, ang mga nagkalat na katawan ng mga aswang ang natagpuan ng mga taong kasama ni Tatay Ronald. Ramanak, sino ba yung hinahanap mo? Halika na. Umalis na tayo dito bago pa tayo abuti ng sama ng panahon. Wika ni Tatay Ronald. Teka lang po, tay. Kailangan ko pong hanapin yung dalawang lalaking tumulong sa akin. Sina Manong Roger at Manong Mateo. Kung hindi dahil sa kanila, malamang patay na din ako . Tugon ng binata. Paikot-ikot sila sa mga bangkay na karamihan. Hindi na makilala ang mga muka. Hanggang sa maalala ni Ram ang kubong tinuluyan nila noong nagpapalipas sila ng bagyo. Dali-dali siyang tumakbo upang puntahan yon. Ngunit nabigo lamang siyang matagpuan ng magkapatid na nagligtas ng buhay. Wala namang ibang tao dito, Ram. Halika na, umalis na tayo dito. Muling pagyaya sa kanya ng ama. Ngunit talagang matigas ang ulo ni Ram dahil sa kagustuhang matiyak kung buhay pa ang magkapatid. Pinili niyang ikutin ang buong isla. Ngunit nagalit na ang ama dahil mapanganib ang binabalak niyang gawin. Ram, makinig ka sa akin. Kung buhay pa ang dalawang lalaking sinasabi mo, malamang nakaligtas na din sila. Tignan mo, wala nang ibang bangka sa lugar kundi ang sa atin at mga kabaryo natin. At sa palagay mo, gusto nilang mapahamak ka. Kaya halika na. Huwag mong hayaang mauwi sa wala ang pagsasakripisyo nila. Wika ni Tatay Ronald. Wala nang nagawa si Ram kundi sumunod sa kagustuhan ng ama. Pagkarating sa tahanan, kaagad namang inusisa ni Tatay Ronald ang anak. Tinanong nito kung ano ang nangyari at kung sino ang sinasabi niyang mga kalalakihang nagligtas sa kanya. Atay, ang pangalan po nila ay Mang Mateo saka Mang Roger. Sila po'y... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin.
dahil dinugtungan na ito ng ama. Totoo ba yung sinasabi mo, Rama? Nakilala mo si Mateo at Roger sa hinampulugan. Huwag kang magsisinungaling sa akin, anak. Wika ng ama. Bigla namang nagtaka si Ram sa sinabi nito. Bakit po ba tay? Kakilala niyo po ba sila? Tugon ng binata. Labis namang ikinagulat ni Ram ang sinagot ni Mang Ronald. Hindi lang basta kilala, Ram. Malapit sila sa akin. Dahil mga tiyuhin mo sila. Oo, Ram. Nakababatang kapatid ko sina Mateo at Roger. Matagal na panahon na silang nawawala. Kaya sana totoo ang sinasabi mong nakita mo sila sa islang yon. Wika ni Tatay Ronald. Halos hindi makapaniwala si Ram sa sinabi ng ama. Kaya kinabukasan, muli siyang sumakay ng bangka at sa pagkakataong yun, kasama na nila ang kapulisan ng probinsya. Nilibot nila ang buong isla ngunit wala silang natagpuan na kahit anong bakas na makakapagturo sa kinaroroonan ni Mateo at Roger. Napakalaking revelasyon ng nalaman ni Ram. Hindi niya akalain na ang dalawang lalaking tumulong sa kanya ay mga kapatid pala ng ama. Sa paglipas ng panahon, hindi pa din nawala ng pag-asa si Ram na makita ang mga tiyuhin. Halos araw-araw niyang nililibot ang paligid ng pulo sa pag-asang muling makita ang dalawang lalaki na tumulong sa kanya na makaligtas sa kamay ng mga aswang sa hinampulugan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa panghalang Leon. Taong 1988, probinsya ng Zambales. Tay, maligayang kaarawan ha. Binabati ka namin. Hipan mo na po yung kandila at humiling. Wika ni Donnie. Naku naman, ang lambing niyo talaga. Teka, ang hiling ko, sana palaging maligaya ang aking pamilya at walang sakit. Tugon ni Leon, sabay ihip sa kandila. Oh, bago kumain, magugas muna ng kamay at manalangin ha. Wika naman ng asawang si Yana. Masayang ipinagdiriwang ng pamilya ang kaarawan ni Leon. Kilala ito bilang matulungin, maalaga at responsabling ama sa pamilya. Hindi nito pinababayaan ang pamilya na magutom at maghirap. Hanggat maaari, hindi baling siya na lamang ang masaktan, wag lamang ang pinakamamahal na pamilya. Sabay-sabay na kumain ang mga ito. Labis ang sayang naramdaman ni Leon dahil sa sorpresang ginawa ng pamilya. Nagbigay din sila ng makakain sa mga kapitbahay. Labis ang pasasalamat ng pamilya sa biyayang kaloob sa kanila ng Diyos. Naging masagana ang pamumuhay ng pamilya lalo na't mabuti ang kalooban ng mga ito. Wala silang inaagrabyado. Bagkus naging matulungin pa ang mga ito sa kanilang kapwa na kinagiliwan ng marami. Isang araw, lumapit sa mag-asawa ang kapitbahay nilang si Satur. Nakakayaman pare pero kinapalan ko na yung mukha ko ha. Yung asawa ko kasi kakamatay lang at kinakailangan kong huminto sa pagtatrabaho. Yung mga abuloy naman, saktong-sakto lang sa pagpapalibing sa kanya. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng bigas at pang-ulam ng mga anak ko eh. Kapag umalis naman ako at nagtrabaho, wala rin naman yung mga kamag-anak ko. Wika ni Satur. Naawa naman ng mag-asawa sa kalagayan ng kapitbahay.
O sige pare, pasok ka muna. Ihahanda lang namin yung bigas at mga ulam na maaaring makain ng pamilya mo. Pasensya na. Hindi ako makapagbibigay sa'yo ng pera eh. Wala pa akong kita sa mga inaning palay. Tugon ni Leon. Ayos lang yun pare. Malaking tulong na yung bigas at ulam sa amin. Yun naman talaga yung kailangan eh. Maraming salamat sa tulong mo ha. Huling wika ng lalaki. Kaagad namang binigay ng mag-asawa ang tulong nila kay Satur. Labis naman ang pasasalamat ng lalaki sa kabutihan ng mag-asawa at umalis na ito. Masaya naman si Leon na may natulungan silang ibang tao. At kahit sa simpleng bagay na yon ay nakakatulong sila. Matapos ang araw na yon, marami ang nagsabing tumakbo si Leon bilang mayor sa lungsod. Dahil palagi itong bukas para sa lahat. Ngunit kagad na tinanggihan ng lalaki ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Pasensya na ho kayo ha. Pero wala po talaga sa isipan ko ang tumakbo sa politika. Ang nais ko lang po, tumulong sa lahat ng walang hinihintay na kapalit. Wika ni Leon. Natahimik naman ang mga tao sa labas ng tahanan. Kagad namang nagsalita si Satur. Hindi Leon, kailangan ng lungsod ng kagaya mo. Matulungin at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Yung mga nanunungkulan sa lugar natin, masama man pakinggan pero mga walang kwenta eh. Wika ni Satur. Pasensya na. Kung kailangan nyo ng tulong, pwede kayong lumapit sa amin. Handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Pero hindi na kailangan pumasok pa ng asawa ko sa politika. Mas nais naming mamuhay ng tahimik at payapa. Wika ng asawa. Oh, tama nga yung asawa ko. Ayokong pumasok sa ganyang serbisyo. Lalo pat malalakas yung mga kalaban eh. Baka malagay lang sa kapahamakan ng pamilya ko. Dagdag ni Leon. Natahimik na lamang ang mga tao. Alam nilang tama ang sinabi ng lalaki. Lalo pat malalakas naman talaga ang mga nanunungkulan sa kanilang lungsod. Sabagay, ano bang laban ni Leon sa mga taong mayaman? Maglalabas lamang yan ng pera at bibili ng boto ng iba. Eh sino namang hindi sa malaking halaga? Kaya tama ang pasya nila. Huwag na nating ipilit pa yung bagay na hindi naman maaari. Wika ni Satur. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na ang mga tao. Kinausap naman ni Satur ang mag-asawa. Nagabot ito ng kaunting halaga na kinagulat nila. Para sa naman tong pera na to, Satur? Hindi ko yan tatanggapin ha. Gamitin mo na lang yan sa pamilya mo. Lalo na't mas kailangan nyo yan eh. Wika ni Leon. Ngunit natahimik lamang si Satur. Ngumiti ito at nilagay sa palad ng lalaki ang sobre. Ayos na pare. Nakakaluwag-luwag na ako eh. Tanggapin mo yung perang yan. Ipangdagdag mo sa pagtulong sa ating mga kabaryo na nangangailangan. Masaya ako at nagpapasalamat sa inyong mag-asawa. Malaking tulong yung binigay niyo sa pamilya ko at tatanawin ko yung malaking utang na loob habang buhay. Sana hindi kayo magbago at ipagpatuloy niyo ang pagiging mabuti sa kapwa. Wika ni Satur. Natuwa naman ang mag-asawa sa sinabi nito. Makakaasa ka pare. Ang tulong na ito ay makakarating sa ating mga kabaryo. Tugon ni Leon. Tumango lamang si Satur. Umalis na ito sa lugar. Nagpa siya ang mag-asawang gamitin ang perang binigay ni Satur upang bumili ng bigas at pinamahagi sa kanilang mga kabaryo. Lahat nabigyan ng bigas at labis na nagpapasalamat ang mga ito.
Ngunit mariing sinabi ni Leon na ang tulong na kanilang ipinamahagi ay nagmula kay Satur. Labis ang sayang naramdaman ng mag-asawa dahil unti-unti nang nagkakaisa ang kanilang mga kabaryo. May mga mangilan-ngilan ding nag-aabot sa mag-asawa ng tulong para sa lahat. Hindi naman nila inaangkin ang papuri ng mga tao. Palagi nilang sinasabi kung kanino galing ang mga biyayang kanilang pinamamahagi. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kabutihan na nagawa ng mag-asawa. Nagalit ang iba, lalo na ang kapitan at mayor ng lungsod. Ngunit mariing sinagot ni Leon na tumutulong lamang sila sa nangangailangan at hindi papasok sa politika. Nalinawan naman ng mga ito. Hindi na lamang pinuna ang ginagawa ng pamilya. Hanggang sa dumating ang eleksyon, maraming mga kandidato ang lumapit sa pamilya para makuha ang boto ng mga tao. Ngunit pinili lamang ni Leon ang susuportahan na nakikita niyang tutupad sa plataporma. Naging maayos ang buhay ng mag-asawa. Nag-aaral ng mabuti ang kanilang mga anak at tila wala silang mahihiling pa sa Diyos dahil sa mga biyayang kanilang natatanggap. Papa, gusto ko paglaki ko maging kagaya mo. Tumutulong sa kapwa at magkaroon ng misis na kagaya ni Mama. Yung tipong susuportahan ka sa lahat ng bagay. Hindi ka iiwan sa hirap o ginhawa. Wika ni Donnie. Napangiti naman si Leon sa sinabi ng panganay na anak. Pero Papa, paano po pala kayo nagkakilala ni Mama? Paano nagsimula yung kwento niyong dalawa? Hindi kasi sinasabi sa amin ni Mama eh. Parang ayaw niya ikwento. Wika ng bunsong anak na si Angela. Natawa naman si Leon sa tanong ng anak. Paikliin ko lang ang kwento ha. Nagkakilala kami ng mama niyo sa eskwelahan. Pareho kami ng kursong kinuha. Matalino siya pero sikat ako sa eskwela. Nagkagusto ko sa mama niyo eh. Tapos, ganun din pala siya. Pero wala akong oras noon para manligaw sa kanya eh. Lalo na't mahigpit yung mga magulang niya kaya nag-ipon ako. Bumili ng bahay at lupa. Naregalo ko mismo sa mga magulang niya at ayun, nagpakasal kagad kami. Pagsasalaysay ni Leon. Kinilig naman ng magkapatid sa kwento ng kanilang mga magulang. At anong nangyayari dito, Aber? Anong pinag-uusapan ninyo? At parang tuwang-tuwa yung dalawang bata ha? Tanong ni Yana. Sikreto lang po yun, Ma. Bawal sabihin eh. Di ba, Angela? Wika ni Donnie. Aba, may paganyan-ganyan pa kayo ha? Halinga kayo at kikilitiin ko kayo. Wika ni Yana. Tumalon sa kama ang asawa at nakipagharutan sa mga anak. Walang mapaglagyan ng saya ang mga ito. Ilang sandali ang lumipas, nakatulog na ang dalawang bata. Alam mo, sana palaging ganito tayo, no? Walang magbago kahit simple lang ang buhay natin. Masaya na ako. Wika ni Leon. Wala namang magbabago eh. Ganito pa rin naman tayo. Lumalaki na ang mga bata. Nakakatuwa dahil yung pamilyang pinapangarap natin noon, natupad na. Tugon ni Yana. Napangiti si Leon at binalikan ng mga ito ang una nilang pagsasama. Parang kailan lang. Bagong kasal pa lang tayo ha. Ngayon, masaya nang naninirahan kasama yung dalawang anak natin. Wala nang mapaglagyan pa ng saya yung dibdib ko. Salamat sa Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Mula noon, magpasa hanggang ngayon. Wika ni Leon. Habang nag-uusap ang mag-asawa,
Nakarinig ang mga ito ng malakas na sigaw, maging ang dalawang bata ay nagising sa ingay. Mama, ano po yun? Parang nasasaktan po siya. Natatakot po ako. Wika ni Angela. Kagad namang tumayo si Leon. Dumungaw ito sa bintana at nakitang hindi lamang sila ang nagambala ng malakas na sigaw. Kagad na lumabas ang pamilya at dito nakita ang isang lalaking puno ng dugo. Hindi yan taga rito sa atin ah. Grabe naman yung nangyari sa kanya. Siguro, napaaway yan kaya ganyan yung sinapit. Wika ni Satur. Kagad namang pinapasok ni Leon ang mga anak sa loob ng tahanan. Dali-daling tumawag si Leon ng pulis. Ang mga ito na ang siyang nag-asikaso sa bangkay ng lalaki at nag-imbestiga sa nangyari. Bago iakyat sa loob ng ambulansya ang lalaki, nakita ni Leon ang mga sulat sa likuran nito at mga kagat sa leeg maging ang sugat sa dibdib. Pagpasok sa loob, kagad na kinausap ni Leon ang asawa. Mukhang kinulam yung lalaking yun at inatake pa ng aswang. Wika ni Leon. Napakunot ang noo ni Yana sa sinabi ng asawa. Ano, mahal? Uso pa ba yun? Pero may punto ka. Dahil si Inang, di ba, ganun ang kalagayan nung natagpuan natin na walang buhay sa silid niya? Tanong ni Yana. Di ba, hindi pa nahuli yung pumatay kay Inang? Paano kung bumalik na ito dito sa baryo natin? Si Justin naman kasi, hindi pa rin nagpaparamdam eh. Ang tagal niya sa Masbate, hindi pa rin bumabalik dito. Tugon ni Leon. Ang sabi niya nga, di ba, magpapalakas muna siya dahil kailangan niya maging handa kapag bumalik na yung mangkukulam na aswang na yun. Kinakabahan ako eh. Baka mamaya, dumating na yun sa baryo natin eh. Hindi pa naman sinabi sa atin ni Justin ang pagkakakilanlan nito. Sinabi niya lang sa akin, malapit sa pamilya niyo eh. Tanggalin mo na lang yan sa isipan mo, mahal. Ano ka ba? Walang mangyayari sa atin. Hindi rin naman gagana ang kulam hanggat wala kang ginagawang masama sa kapwa, di ba? Sa bagay, ewan ko ba? Bigla na lang akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan eh. Pag-uusap ng mag-asawa. Natahimik si Yana. Pinilit naman ni Leon na isantabi ang mga agam-agam sa isipan. Matapos ang araw na yon, umugong ang mga iba't ibang balita tungkol sa mangkukulam na aswang na pumapatay sa mga taong nagkakasala sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagulat si Leon nang umuwi ang asawa na may kasamang isang lalaki. Mahal, si Oliver nga pala, kinakapatid ko. Umuwi kasi sa Maynila yung magulang at asawa niya eh. Nakiusap na kung pwede, dumito muna siya sa bahay. Wika ni Yana. Wala namang problema. May bakanting kwarto pa naman eh. Tuloy ka dito sa bahay namin. Huwag ka mayang magsabi kapag may kailangan ka ha. Total, wala ka namang ibang aasahan eh. Wika ni Leon. Maraming salamat nga pala sa inyong dalawa. Pansamantala lang naman ako. Kapag may trabaho na, susunod din naman na kaagad ako sa pamilya ko. Tugon ni Oliver. Napatango naman ang mag-asawa. Buhat ng araw na yon, naging parte na ng pamilya si Oliver. Hindi ito tinuring na ibang tao ng mag-asawa bagkus tinuring nilang kadugo. Tinulungan ni Leon ng lalaking makahanap ng trabaho. At nang matanggap ito ay hinayaan na lamang ni Leon. Ngunit paglipas ng mga araw,
Tila nararamdaman ni Leon na may mali kay Oliver. Nakakainis yang si Oliver. Panay na lang ang inom. Ang kalat-kalat sa kwarto ni hindi man lang makapaglinis. Dapat, hindi mo na lang hinanapan niya ng trabaho eh. Wala ni namang kwenta. Wika ni Yana. Kumalma ka nga muna. Hayaan mo lang si Oliver. Malay mo may problema kaya ganun. Intindihin muna natin. Hayaan mo kapag hindi pa rin umayos. Ako na ang pupuna sa kanya. Tugon ni Leon. Ay nako, ikaw na lang ako mausap. Total pareho kayong lalaki. Mahirap na kung ako magsalita. Baka sumama pa ang loob. Sige na mahal. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Ang mga bata, tulog na ba? Kanina pa. Napagod rin naman ngayon dahil tinulungan ako maglaba. Hayaan mo. Bukas wala akong pasok. Ako na ang bahala sa gawaing bahay ha. Magpahinga na lang kayo ng mga anak natin. Pag-uusap ng dalawa. Napabuntong hininga na lamang si Yana. Kinuha na ni Leon ang inaasikaso ng asawa at pinagpahinga na ito. Maya-maya ay dumating si Oliver. Kagaya ng dati ay lasing na naman ito. Inalalayan pa yun ni Leon papasok sa silid at sinara ang pinto. Kinabukasan, maaga pa lamang umalis na si Oliver. Napailing na lamang si Leon nang makita ang kalad sa silid nito. Nakita mo na? Parang may katulong kung alam ko lang na ganyan siya. Hindi ko na sana pinatuloy pa dito sa bahay. Wika ni Yana. Huwag mo nang intindihin pa si Oliver, mahal. Ako na nga ang bahala sa kanya. Tugon ni Leon. Natahimik si Yana. Hindi nito mapigilang mainis sa kanilang pinatuloy. Sa tagal nating nagsasama, ni minsan hindi ako napagod ng sobra. Pero dahil sa kanya, abay, sobra-sobra na. Wika ni Yana. Hinalikan ni Leon ang asawa sa noo at pinaupo sa upuan. Sige na mahal. Maupo ka na muna dyan at ako na ang bahala dito. Wika ni Leon. Kagad naman itong kumilos. Nilinis nito ang lahat ng kalat at inayos ang mga dapat ayusin. Matapos maglinis ng tahanan, nagluto naman si Leon at dumating naman si Oliver. May kasamang babae at kagad nang umiti sa mag-asawa. Makikitulog lang siya dito ha. Uuwi rin mamaya. Wika ni Oliver. Hindi naman ito pinahiya ng mag-asawa sa kasama. Bagkus hinayaan nila ito sa ginagawa. Maya-maya bigla na lamang nagtanong ang panganay na anak ni Leon. Tay, di ba po may asawa si Tito Oliver? Bakit po may kasama siyang ibang babae? Nagloloko po ba siya? Tanong ni Donnie. Di ba po tay? Bawal yun. Dapat hindi pinamimihasa ang mga ganyan, hindi po ba? Dagdag ni Angela. Sasagot pa lamang si Yana sa tanong ng mga anak. Nang bigla na lamang narinig nila ang malakas na halinghing ng babae. Kaya naman nainis na si Yana. Hindi na ito nakapagpigil. Binuksan nito ang pintuan ng silid. Binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Hindi para usan ang bahay namin. Umalis ka na dito, Oliver. Hayop ka. Wala kang utang na loob. Walang hiya ka. Manloloko ka na, makapal pa ang mukha mo. Leon, ipasok mo sa loob ang mga bata. Wika ni Yana.
Nanggagaliiti ito sa galit. Kinaladkad ang babae sa labas. Kahit nakahubot-hubad pa ito. Grabe ka naman, Yana. Nagpaalam naman ako sa inyong mag-asawa. Ano bang problema? Tanong ni Oliver. Sinampal ni Yana ng paulit-ulit ang kinakapatid at pinagmumura. Alam mo, matino ang bahay ko. Pero nang dumating ka na baboy na, wala ka nang ginawang matino. Una palagi kang lasing tapos ngayon, magdadala ka ng babae. At umaga pa, rinig na rinig ng mga bata ang halinghing ng haliparot na babae na yan. Hindi ba may asawa ka? Binababoy niyo ang bahay namin. Kung ganyan ka rin naman, Oliver, lumayas ka na. Wala akong pakialam kung wala ka matutuluyan. Total makapal naman ang mukha mo eh. Wika ni Yana. Sobra ka na. Napakabastos ng bibig mo. Wala kang pakialam sa gagawin ko. Tugon ni Oliver. Akmang pagbubuhatan na nito ng kamay si Yana. Kagad naman itong sinikmuraan ni Leon. Ang kapal din talaga ng mukha mo no? Ikaw na itong may kasalanan. Ikaw pa ang may ganang manakit sa asawa ko. Di minsan hindi ko yung pinagbuhatan ng kamay. Tapos ikaw lang ang mananakit sa kanya. Walang hiya ka. Sobrang kapal ng pagbumuka mo. Kaya ka siguro iniwan ng pamilya mo. Dahil sa ugaling meron ka. Naawa kami sa iyo eh. Kaya nga pinatuloy ka namin sa bahay namin at inuring na kapamilya. Pero abusado ka. Inaabuso mo yung kabaitan namin. Tama na, Oliver. Maaari ka nang umalis sa bahay namin. Wika ni Leon. Salamat Gumawa pa talaga kayo ng iskandalo pero huwag kayong mag-alala. Aalis naman na talaga ako eh. Pero itong tatandaan nyo. Pagsisisihan nyo ang ginawa nyong ito sa akin. Hindi nyo alam kung sinong kinakalaban nyo. Banta ni Oliver. Kinuha nito ang mga gamit at umalis na sa tahanan. Para namang nabunutan ng tinik ang mag-asawa sa nangyari. Nakahinga sila ng maluwag dahil wala na si Oliver. Hindi naman inintindi ng mag-asawa ang banta ng binata. At ng araw na yon, lingid sa kalaman nila na ito na ang simula ng pagkasira ng pamilya. Makalipas ang 1 linggo, sabay na nagkasakit ang 2 anak ni Leon. Kagad dinala ng mag-asawa ang 2 bata sa ospital. Malala ang karamdaman ng mga ito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, mas lalong lumubha ang karamdaman ng mga ito. Hanggang sa tuluyan ng namaalam ang 2 bata. Sobrang nalugmok ang mag-asawa sa pagkamatay ng mga anak. Hindi matanggap ng mga ito na wala na ang 2 bata. Leon, bakit ba nangyari ang bagay na ito? Ang taas pa ng pangarap ni Donnie at Angela. Pero bakit ganito ang dinanas nila? Tanong ni Yana. Ilang minuto ang lumipas. Isang malaking insekto ang lumabas sa bibig ng magkapatid. Kaya namang kagad inalis yun ng mag-asawa. Makalipas ang 1 linggo buhat ng mailibing ang mga anak. Tila nawala sa sarili sila Leon. Wala nang ginawa ang mga ito kundi ang umiyak at hagka ng larawan ng mga anak. Awang-awa si Leon sa asawa. Ngunit maging siya ay nalugmok sa pagkawala ng 2. Hanggang sa isang gabi. Nagising na lamang ang mag-asawa dahil inatake sila ng isang nilalang. Pinilit pang lumaban ni Leon. Ngunit bigla itong nawala ng malay. Nang imulat ang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ng matalik na kaibigan. Justin,
Nasaan ako? Anong nangyari? Nasaan ang asawa ko? Nakita ko inatake siya ng isang aswang. Wika ni Leon. Pare, wala na ang asawa mo. Isa pa 1 taon ka nang walang malay. Mabuti pa nga at nagising ka pa. Ano ba talagang nangyari sa inyo ng pamilya mo? Nagulat na lamang ako nang tawagan ako ni Satur. Tugon ni Justine. Natulala si Leon at nagwala. Hindi ito nagpapapigil. Kaya naman walang nagawa ang mga doktor kundi patulugin si Leon. Nang muli itong magmulat ay kalmado na ito. At nang makalabas ng ospital, una nitong dinalaw ang pamilya sa sementeryo. Naiyak na lamang si Leon at hindi matanggap ang nangyari sa pamilya. Justine, alam ko na kung sino ang pumatay kay inang. Siya rin ang pumaslang kay Yana at malakas ang kutob ko. Na maging ang pagkamatay ng mga anak namin, siya rin ang dahilan. Wika ni Leon. Si Oliver, tama ba ako? Alam ko na yun. May inatake siya sa lugar namin at matagal nang nagtatago. Hindi ko akalain na sa inyo siya tumuloy. Patawarin mo ako dahil nahuli na ako. Tugon ni Justine. Gusto kong matuto ng kalaman na meron ka, Justine. Ako mismo ang tutugis kay Oliver. Hindi ako papayag na buhay siya at dadami pa ang mabibiktima niya. Tandaan mo, Leon, may atraso din siya sa akin. Kaya naman tutulungan kitang mapatay ang aswang na mangkukulam na yon. Pag-uusap ng magkaibigan. Matapos ang araw na yon, nagsimula na si Leon na pag-aralan ang lihim na karunungan. Hindi naman ito pinabayaan ni Justine. Inalalayan at ginabayan nito ang kaibigan. Mabilis lamang natutunan ni Leon ang mga orasyon. Ngunit hindi doon natapos ang inaral ng binata. Maging ang paghawak ng iba't ibang patalim at armas ay inaral din ni Leon. At makalipas ang 1 taong pagsasanay, tuluyang naging dalubhasa ang binata sa lahat ng bagay. Natuwa naman si Justine dahil desidido ang lalaking ipagiganti ang pamilya na pinaslang ni Oliver. Sinikap ng dalawa na alamin kung saan nagtatago ito. At natagpuan naman nila si Oliver sa Zambales. May kasama itong babae at nang makitang umalis na ito, mabilis na kumilos si Leon. Habang naglalakad si Oliver, laking gulat nito nang bigla na lamang may lumipad na punyal. Nadaplisan pa ito sa pisngi at nasugatan. Walang hiya ka. Kung sino ka man, huwag kang magtago at ipakita mo sa akin ang mukha mo. Wika ni Oliver. Napahalakhak na lamang si Leon. Muling inasinta ang binata. Tinamaan niya ito sa hita kaya naman napasigaw pa ito dahil sa sakit. Nagusal ng itim na orasyon si Oliver. Napalabas nito si Leon sa pinagtataguan niya. O ano? Bakit parang gulat na gulat ka yata? Nakakita ka ba ng multo? Ha? Mukhang nagulat ka sa muling pagkikita nating dalawa. Wika ni Leon. Di ba, patay ka na. Nakita kong wala ka ng buhay. Pinulusuhan pa nga kita Tugon ni Oliver. Mapalad talaga ako dahil nabuhay pa ako. At ngayon sisingiling kita sa kasalanan mo. Sa lahat ng kasamaan na ginawa mo, ako ang magiging karma mo. Kaya mangamba ka na. Wika ni Leon. Mabilis nitong kinuha ang 2 buntot pagis sa likuran. Hinampas ang lalaki. Nakaiwas naman si Oliver at kagad nilabanan si Leon. Nagawa pa nitong masugatan sa tagiliran ang binata.
Ngunit hindi yon ininda ni Leon. Ilang sandali pa na itali ni Leon ang paa ni Oliver gamit ang buntot page. Dito na lumabas si Justine at nanlaki ang mga mata ni Oliver. Sisingiling kita sa pagpatay mo kay Inang. Ngayong gabi, matatapos na ang iyong kasamaan. Wika ni Justine. Itinali ng dalawa sa isang puno si Oliver. Sinubukan pa nitong gumamit ng itim na kapangyarihan. Ngunit kagad yung napigilan ng dalawa. Ibinigay ni Leon ang 5 punyal kay Justine. Dito na nagsimula ang dalawang paglaruan ng buhay ng lalaki. Tinamaan ni Justine ng 5 beses ang dibdib ni Oliver. Samantalang si Leon naman, sa leeg nito pinunteriya ang aswang. Duguan na si Oliver ng mga sandaling yun. Ngunit nagagawa pa nitong tumawa kaya naman sa galit ni Leon. Pinugot nito ang ulo ng aswang at tinadtad ni Justine na tila baboy ang katawan. Matapos mapatay si Oliver, sinunog ng magkaibigan ang katawan nito at nilisan ng lugar. Bumalik sa sariling baryo si Leon at nagsimula ng bagong buhay. Ipinagpatuloy nito ang panunugis ng mga aswang. Sa kasalukuyang taon, may bagong pamilya na si Leon at hindi na kagaya ng dati. Hirap na itong magtiwala sa ibang tao dahil sa masalimuot na nangyayari sa unang pamilya. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Katulad sa kwento ng ating bidang si Leon, marahil malaki ang naging epekto ng pagkawala ng sariling pamilya. Pero ang nakakabilib sa kanya, patuloy pa rin itong naging matibay at nagpakatatag at nagpatuloy sa buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.